Maayong hapon, Mindanao, adlawng Sabado, Marso 23, 2024. Live gikan sa Brigada News Center, ihatod namo kaninyo ang mga nagunang balita gikan sa nagkalain-laing lugar sa Mindanao. Mga balitang gitutukan sa news team. Ako si Brigada Rona Mohemulta ug kini ang Brigada Mindanao. Mas palauman pa sa kapulisan. Patay ang usa ka bata human aksidenteng nabanggaan sa usa ka dump truck at bang mismo sa tunghaan niini sa Iligan City. Sa kuhang video sa usa ka vlogger, makitaan nga napaslak ang ulo sa batang babayi sa ligid sa truck. Nasayran nga usa ka grade 2 pupil ang biktima sa Tambo Central School, Isabel Armero Street, Iligan City. Sa inisyal nga investigasyon sa Traffic Division, ang kasamotorsiklo ang biktima nga gimaneho sa iyahang amahan. Agi sa ibabaw sa gutter, dihang nahulog ang motorsiklo human mawad-an og balanse ug naapil kahulog ang bata. Nakakustodiya na ang driver sa dump truck sa police station alang sa dugang investigasyon. Sa gipahigayong buy-bust operation sa otoridad sa Dapitan City, dakpan ang usa ka habal-habal driver. Base sa report sa kapulisan, kinimatod pa ang ginahimong sideline sa sospek ug ang modus ni iniiyahang ginasulod sa karton sa posporo ang droga. Ibrigada mo Julius Munding. Hunong sa pagpamasahiro, ang usa ka lalaki human madakpan nga gapayhut sa illegal nga droga sa gipahigayong drug buy-bust operation sa Provincial Drug Enforcement Unit kauban ang Dapitan City Police sa Puruklokon, Pulo, Dapitan City sa may alas 10:34 kagabion. Gilan dinakpan nga si alias Mar, lalaki hingkod ang pangidaron, usa ka habal-habal driver og residente sa Purok City, Santa Isabel, Dipolog City. Nakuha gikan sa posisyon ang usa ka medium size nga heat seal transparent sachet nga gidudahang shabu nga adunay gibugaton nga 1 gramo ug adunay standard price nga 6,800 ka pesos. Lakip sa nakumpiska ang 500 peso isip buy-bust money, usa ka unit sa cellphone, usa ka balayan sa posporo nga mao gisilbing gisudlan sa drug item, usa ka lighter, usa ka unit sa motorsiklo, isa ka identification card. Ang dinakpan kasamtangang gitanggong sa silda sa Dapitan City PNP. In the heart of changing lives, kini si Brigada Julius Munding, Brigada News. Balhog sa prisuhan ang usa ka lalaking namaligya og droga human sa gipahigayong joint anti-illegal drug buy-bust operation sa otoridad kagahapon sa Digos City. Sa karon kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang iyahang atubangon. Ibrigada mo Deno Tolentino. Kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang giatubang karon sa usa ka lalaking namaligya og droga kini human sa gipahigayong joint anti-illegal drug buy-bust operation kagahapon sa hapon didto sa Chapter 4 Barangay Aplaya, Digos City. Gipahigayon kini sa City Drug Enforcement Unit sa Digos City PNP kauban ang uban pang mga ahensya sa kapulisan. Ang dinakpan gila sa pangalang si Archie Agustin Uga, 43 anyos, kinsay residente o konsidera sa kapulisan bilang usa ka street level individual newly identified drug personality sa naisgutang lugar. Sumala pa usa ka pakete sa Cebu ang napalit sa operatiba ngadto sa dinakpan gamit ang usa ka libo ka pesos nga buy-bust money. Hinungdan nga nagpositibo kini sa pagpamaligya og droga. Atol sa pagkadakop, nakuha sa otoridad sa posisyon niini ang lain pang tulo ka pakete sa Cebu ug ang tulo ka plastic sachet nga adunay residue sa Cebu, usa ka gamay nga plastic container, usa ka cellphone ug ang nasampit nga drug buy-bust money. Butang nga mao'y nahimong ebidensya sa otoridad aron nga mapasangat ang kasong pagpamaligya og droga batok sa naisgutan ug sa karon nagpabiling balog kini sa presuhan sa Digos City Police Station. In the heart of changing lives, kini si Brigada Deno Tolentino, Brigada News. Sa puno sab sa CCTV footage ang pagpangawat
sa mga sospek sa usa ka kan-anan sa Mati City na biktima ng hinaot nga madakpan ang mga sospek sa tabang sa kuha sa CCTV. Ibrigada mo Rene Canoy. Mi arangkada na usab ang kawatan sa NHA National Highway sa Barangay Dahican, Mati City. Ang insidente nakuhaan mismo og CCTV sa kan-anan kung asa nahitabo ang pagpangawat sa mga suspek. Makita sa CCTV footage nga giukoy-ukoy sa mga kawatan o gilipat ang witness. Gani mi order pa kini og sa dihang iyan nang nakuha ang cellphone misibat kini. Human sa insidente miigtad ang suspek sakay sa iyang motor na dunay angkas nga lain pang lalaki. Makita nga dakuon ang lawas sa maong lalaki nga kawatan. Pinaagi sa nakuhang footage nang hinaot ang mga hintungdan nga mailhan ng suspek aron masakaan kini og tukmang kaso. Matod sa tag-iya niining si Jayco Yusmin, kaduha na kining nahitabo din nabiktima usab ang iyang ugangan dihang nagpakambyo kini og piki nga kwarta. Ang primero ani last year, bali, the same malanggod ang oras, buntag sayo ba? Katong last year, bali, buntag po ito, ngaring mga, wala pag-apoy 6. Akong ugangan, pamay-gamanin siya ni dati. Bali siya ang bali na nagpasinsilyo sa iyang ba? 1K nga fake, murag, timingan man to, kaya nagunit siya kwarta. Mga mga 500, 100, ana. Then, kana nga tao, na-timingan niya akong ugangan, nagpakambyo siya. Then, pirusahan pag ito kay ibutan niyang iskalibo. Pakambyo ko, ma'am. Bigla nagihit ko ang sa kamot gani kay iskalibo po to ba. Dugang pa ni Jayco nga kinahanglang ang mga negosyante nga sama niya magbinantayon na kanunay. Report gikan sa Mati City in the heart of changing lives. Kini si Brigada Rene Canoy, Brigada News. Nasunog nga cogonal area sa Makilala, Cotabato mano-mano nga gipalong tungod bisa ng mga motor dili makasulod. 300 metros kwadrado gilapdon sa nadamyo sa nahitubong bushfire. Ibrigada mo Eva Molina. Nagpasalamat ang Bureau of Fire Protection Office sa Makilala, Cotabato ngadto sa mga grupo ug individual nga nagtinabangay sa pagpalong sa grass fire dito sa Purok 5, Barangay Singkatulan, Makilala, Cotabato kagabi. Sa pakiginabi sa Brigada News FM Kidapawan kay SFO2 Jason Espinosa sa Bureau of Fire Makilala, gibutyag niini nga malisod nga sudlon ang area nga nahitabuan sa sunog nga duol sa kaning quarry site ug bisag ang motor maglisod sa pagsulod sa area. Mano lang ang pagpalong sa kalayo kung asa bit-bit ang mga sprayers sa mga responders, mga sakop sa BFP, mga opisyales ug mga residente. Pinaagi sa mga pala ug bolo, nagtinabangay ang tanan sa paghagba sa lapad nga kugon aron nga dili na mukatagpa ang sunog. Mga kuan sir, mga kugon, ginapagpag na lang ug hagbas pud sila, putlo ng palibot nga kalayo aron di na motabok, ginapalapala nilang palibot. Nagsugod ang kalayo sa ika-7 sa gabi ug nakontrola kini pagka alas 9 sa gabi. Mukabat sa 300 metros kwadrado sa kasagbutan sa bukid ang nasunog. Wala hinuoy mga responder o mga residente nga naangol sa naasoy nga sunog. Nagpahimangno si SFO2 Espinosa nga likayan ang pagpatakaugaling o paglabay og sigarilyo aron nga dili makamugna og sunog. Report gikan sa Makilala, Cotabato. Ako si Brigada Eva Buhayan Molina, in the heart of changing lives. Brigada News. Nausab sa 18 ka insidente sa grass fire ang natala sa Bureau of Fire Protection sa Zamboanga City. Naglisod usab ang buhatan tungod sa nihit nga supply sa tubig. Ibrigada mo Marco Polo Muta. Kabuang 18 mga insidente ng grass fire ang naitala ang Bureau of Fire Protection Zamboanga nitong linggo sa iba't ibang barangay at sityo dito sa lungsod ng Zamboanga. Kabilang sa mga barangay at sityo na naitala sa sityo Upper Pasunangka sa barangay Pasunangka na umabot ng 3 ektarya. Gayon din ang Lantawan Grassland, Barangay Baluno, Barangay Busay, Murok, Barangay Lunzuran, Barangay Tugbungan,
Sinubong, Barangay Lumayang, Barangay Lumbangan, Pasobolong, Barangay Talisayan, Barangay Bualan, Ayala, Barangay Bolong, Barangay Zone 2, Barangay Kulyanan at sa Sitio Balingsungay sa Barangay Mercedes. Sa report na naitala ng Zamboanga City Fire Department BFP Zamboanga, ang mga dahilan na posibleng mga sanhi sa grass fire ay una, sadyang pagsunog ng mga basura na kumakalat sa mga tuyong damo sa karatig ng mga baryo, upos ng sigarilyo na nakasindi pa, pagliyab ng mga linya ng kuryente at iba pang posibleng dahilan sa pagsimula ng apoy. Umaabot ng higit kumulang na 10,000 piso ang mga nasira dahil sa nasabing grass fire na nadamay kasama ang mga linya ng kuryente sa iba't ibang sitio at barangay, at wala naman nasaktan o naapektuhan bukod lang sa isang malaking ahas na nataon at nasunog sa nasabing grass fire kahapon. Sa ngayon, patuloy pa rin pinapaalala ng Bureau of Fire Protection Zamboanga ang lahat na iwasan ng magtapon ng mga upos ng sigarilyo na kung saan-saan. Gayon din, iwasan magsunog ng basura sa kanilang mga bakod ngayong panahon ng tag-init at El Nino. Gayon din, nasa ilalim pa rin ang lungsod ng Zamboanga sa state of calamity dahil patuloy pa rin at pahirap ang supply ng tubig, na patuloy lumalala ang kalagayan ng lungsod sa pag-apula sa apoy dahil sa kakulangan ng tubig. Report mula dito sa lungsod ng Zamboanga. Ito si Brigada Marco Polo Muta, in the heart of changing lives. Brigada News. Simbahang Katoliko sa Libak, Sultan Kudarat, nangandam na alang sa umaabot nga Semana Santa. Mga deboto gipahinumduman, ilabi na karon nga nagsugod na ang El Nino. Ibrigada mo Ian Alion. Handa na ang lahat ng mga deboto ng mananampalatayang Katoliko sa nalalapit na Kwaresma. Hinihikayat ngayon ng Kora Paroko ng Queenship of Mary Parish Reverend Father Jorimil Gumban DCC ang lahat ng deboto na lumahok simula sa linggo ng Palaspas hanggang sa linggo ng muling pagkabuhay. At dahil sa matinding init na nararamdaman dulot ng El Nino phenomenon, kaya pinaikli lang ang oras at haba ng Via Cruces o Station of the Cross. Dati kasi ayon pa kay Father Gumban, ang prosesyon ay umaabot sa 5 hanggang 6 na oras. Pero para makaiwas sa heat stroke at may karamdaman, minabuting pinaaga na. Mahigpit na panawagan ng simbahang Katoliko na seryosohin ang diwa ng Semana Santa para ipakita ang pagmamahalan, katahimikan at pagbibigayan. Unang-una ay inikayat natin ang lahat participate at lalo-lalo sa mga tradisyon. Katulad nung sa Sunday, kailangan magdala ng palaspas. Dahil na-observe natin last year, kukunti lang yung nagdadala. No? So kailangan natin turuan yung mga bata upang ma-preserve ang mga tradisyon. Pangalawa, kailangan nating mag-ingat dahil El Nino, lalong-lalo na mainit. Kaya yung traditional na Via Crucis ay kailangan ganapin ng maaga at saka hindi masyadong malayo. To consider the senior citizen. Sa akon ay sang paghinulso sa mga sala, pag ngilay-ngilay sa mga tanan mo nga nahimo sa sala sa bilog nga tuig. Sa obserbasyon ng Kwaresma, dagdag pa ni Father Gumban, kailangan buhayin din ang kultura sa panahon ng Semana Santa dahil unti-unting nawawala dahil sa gadgets. Kailangan talaga natin na magmasid-masid dahil nga minsan nahuhumaling na tayo sa gadgets. Kagaya ako, isa talaga ako sa tutok sa gadgets. Kaya minsan or na yung panahon ng Kwaresma, bigyan natin ng daan ang pagiging isang Kristiyano natin at ang ating mga... Sa ngayon, handa na rin ang buong puwersa ng Philippine National Police, Philippine Army, barangay officials, katuwang ang Barangay Peacekeeping Action Teams o BPATS at Friendly Forces sa Bayan ng Lebak. Yan ang report mula dito sa Bayan ng Lebak, probinsya ng Sultan Kudarat. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ian Alion, Brigada News. Mao ka na ang naglangkob nga mga balita sulod sa 20 minutos nga nakalap sa atong mga kabrigada gikan sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Mga balitang 24 oras nga gironda sa atong mga kabrigada. Sa makausap pa ako sa Brigada Rona Mohemulta, in the heart of changing lives. Ug kini ang Brigada Mindanao.